Madaling salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Madaling salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Yan mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Medyo minamalat pa ako, no? Kaya mga kabunyog, ha, pasensya na kayo sa boses ni Kulex. Nag-concert tayo nung nakaraan, no? Ewan ko, bigla tayong minalat. Madami tayong mga dinaluhan ng mga community gatherings. Kaya minalat ako nung mga nakaraan. Hanggang ngayon, medyo halata pa. Ngayon, etong si Bato talagang humahabol si Bato, no? Humahabol sa pagputok ng bagong taon. Ngayon, bigyan natin ng reaksyon kasi talagang alam nyo, boljak na boljak po itong si Bato dito kay Congressman Paduano, no? Si Paduano, itong si Stephen Paduano, si Karapale, si Karaps, no? Ngayon, yun nga, nagagalit si Bato dahil tila daw napaka-abusado daw po ni Congressman Paduano, no? Kung saan itong si Paduano, ito po yung nag-contempt po dito kay dating PIDEA Director Wilkins Villanueva. Talagang nag-init po ang bungo ni Paduano at sinight po in contempt si Wilkins Villanueva dahil sa tingin ni Paduano ay hindi sinasagot ng tama o hindi sumasagot talaga si Wilkins Villanueva sa mga tanong. Kasi yun nga po, pinupunto ni Paduano, nagtatanga-tangahan itong si Wilkins Villanueva dun sa mga ginawa ng kanyang mga bata sa yung mga drug operation nila noon. Nung ito ang happy ng PIDEA, kumbaga, ang pinupunto ni Paduano, bakit hindi ba alam ni Wilkins Villanueva ang ginagawa ng kanyang mga bataan sa PIDEA kung saan sila ay humahawak po ng mga high-profile cases. Hindi po sinasagot yan ni Paduano ay ni Wilkins Villanueva. Kaya napikon po ito si Paduano, sinight in contempt. Alam nyo, hindi lang naman si Paduano yan Yung pagkukontempt po kay Wilkins Villanueva ay action po yan ng buong komite. So hindi lang naman si Paduano yon. Collective decision po yun ng komite. Si Paduano lamang yung nag-motion. Diba mga kabunyog? At dahil dyan, itong si Tobats, alam nyo naman ito si Tobats, talagang sangkot talaga to sa drug war ni Duterte, sa patayan, sa extrajudicial killing, sa reward system. Aminin man o hindi ni Bato yan, isa siya sa kanang kamay ni Duterte dyan sa patayan. Ngayon, sabi niya, umaabuso na daw tong si Paduano. Wala daw, hindi naman daw unlimited ang pang-aabuso ni Paduano sa kanyang kapangyarihan. Unang-una, sa totoo lang naman po, mga kabunyog, wala naman tayong nakikitang pang-aabuso ni Paduano o nung kahit sinong member ng Quadcom. Kasi nasusundan naman po natin ang hearing Sila'y nagtatanong, ang kanilang mga tanong ay lehitimong tanong. Base po sa mga impormasyon na lumilitaw mismo sa mga resource person nila. So kung halimbawa, sinabi na may reward system, tinanong si Garma, umamin, nabuking yung muking na yan, si Bongo, ang bagman, dumadaan kay Bongo ang milyong-milyong pera pinambabayad sa drug war. Hindi po yun inimbento. Hindi po yun inimbento ng mga congressman o ng Quadcom. So hindi sa kinakampihan natin Sa totoo lang tayo.
kung iyang mga testimonya na yan ay nanggagaling kay Lagarma sa mga naiimbestigahan, siyempre sila, yung iba dyan nakokonsensya, yung iba natatakot, yung iba talagang kumakanta na kasi ayaw nang maipit. So, dumadami yung impormasyon hanggang sa nagkakabukingan. Ngayon, kapag ang tanong ay hindi naman sinasagot, talagang magagalit ang congressman kasi may karapatan ang kongreso, ang komite na alamin yung mga impormasyon na sa tingin nila irrelevant dun sa pagdinig. At ang pagtatanong ng congressman ay hindi naman pagbibintang eh. Halimbawa, basic yung tanong kay Wilkins Villanueva. Ikaw ba, Wilkins, ikaw ba, masasabi mo ba na yung ginagawa ng mga bata mo dyan sa operation nyo, meron ka bang command responsibility? Napakasimple nung tanong. Pananagutan mo ba? Ha? Pananagutan mo ba ang ginagawa ng mga bata mo? Kasi bata mo yan eh, yung mga tauhan niya sa PIDEA. So, ang sagot ni Villanueva, magulo. Parang hindi niya pananagutan, hindi niya alam ang nangyayari. Nagalit na po si Paduano. Kinontempt siya ng buong Quad Committee. Ano ibig sabihin ng contempt? Ikukulong. Kinulong nga po dyan sa House of Representatives. O, yon. Ngayon, itong si Bato, tingin niya, naabuso. Pero, sa totoo lang, hindi naman naabuso. Nabubuking. Di ba? Nabubuking sila Bato. Ngayon, ang tanong kasi dito, ito pong Quadcom talaga, napakatapang nung report nito. Napakatapang nung report. Na sinasabi, talagang ang sindikato ng droga ay sila Polong Duterte, si Mans Carpio, si Michael Yang, at protector nila, si Rodrigo Duterte. Napakaliwanag po na sinabi, Davao Mafia. Davao Mafia. Na si Duterte talaga ang protector. At ang sindikato ng droga, ulitin ko, ay si Polong Duterte, si Mans Carpio, at si Michael Yang. Yan ay according sa Quadcom report. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, yan na po yan. At syempre, si Bongo at si Bato, hindi pwedeng mawala yan sa sindikato. Dahil sila ay mga nasa tumbong ni Duterte. Alam niyo yung nasa tumbong ni Duterte? Kung ano ang baho ni Duterte, siyang baho ni Bato at ni Bongo. Halimbawa, reward money. O, kay Bongo dumadaan ang mga pera na pabuya sa pagpatay ng tao. At lumabas din po dyan sa Quadcom, galing pa nga yung ibang pera sa Pogo. Isipin nyo, isang pera na galing ka sa kasamaan, gagamitin pa sa isang kasamaan. Si Bongo ang bagman, dumadaan doon sa alias Muking King na yon. Yung Muking na yon, nabuking din yon sa pagdinig, yung Muking na yan. Na, taga Davao din. Lahat naman sila taga Davao halos eh. Davao. Kaya nga, the Davao Mafia. Hindi nabuking yan. Si Bato, sinasabi ni Bongo, hindi ako kasama sa operation. Yung actual tokhang operation. Pero, si Bongo ay kasama sa pagbibigay ng reward money. So, kasama siya sa talagang Duterte drug war. Di ba? Pinagmamalaki nila yan. Si Bato, talagang actual operation siya. Yung police operation. Yung hindi naman mga pulis, na ewan natin kung pulis din na naging hoodlum, yung mga riding in tandem, syempre, dinedeny ni Bato yon. Pero, imposibleng hindi alam ni Bato yung nangyayari. Kasi siya ang isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At ang matindi dyan, gumagamit ng riding in tandem para pumatay ng tao. Naabukol na lahat yan eh. Ngayon, yung kay Wilkins Villanueva, na mga operasyon nila, na maliwanag po kasi na pinagtakpan, pinrotektahan ni Wilkins Villanueva si Michael Yang. Napaka-obvious. Dinismiss ni Wilkins Villanueva na during that time ay PIDEA Director ang mga report ni Eduardo Asierto at ng ibang mga alagad ng batas na si Michael Yang ay talagang direktang involved sa droga, sa illegal na droga. Napakaraming impormasyon, napakaraming feedback
na pwede namang i-verify, investigahan, pero wala po. Nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, nagtanga-tangahan si Wilkins Villanueva. Sa makatuwid, pinrotektahan ni Wilkins Villanueva si Michael Yang na isa sa mga, sabihin natin, cornerstone o haligi ng sindikato ng droga sa Pilipinas. Kasama po sila Polong Duterte at Mans Carpio sa proteksyon ni Rodrigo Duterte. Napakaliwanag po eh. At ang mga impormasyon ay hindi naman galing sa mga congressman. Hindi galing kay Paduano, kay Luistro, kay Dan Fernandez, kay Acop o kay Ace Barbers. Hindi galing sa kanila eh. Galing sa mga resource person na naiimbitahan. Kagaya si Royina Garma na yan ang unang nagsiwalat. Totoo yung reward system na yan. Diyan nagre-react si Bato eh. Ha? Ngayon, ang ginawa ni Bato, si Paduano daw umaabuso na. Anong umaabuso? Hindi naman umabuso si Paduano tsaka yung Quadcom. Ngayon, sinabi ni Paduano, ikukumpara daw si Wilkins Villanueva kay Paduano. Si Paduano kasi po, totoo naman yan, dating commander yan ng NPA. Ano na lang yan eh, nagbalik loob sa gobyerno. Pero ang record niyan, totoo naman, dating commander yan ng New People's Army. Nagrebelde yan eh. Pagka-rebelde, sumuko, bumalik sa gobyerno. Yan, naging congressman. Ibinoto ng tao. Pumasok sa legal. Kumbaga, nagre-rebelde siya noon, tas ayaw niya na magrebelde. Meron siyang mga prinsipyo, gusto niyang baguhin ang gobyerno. Pumasok siya sa legal. Ano yung legal? Eleksyon. At binoto siya ng tao. Ha? Kung ikukumpara daw si Wilkins Villanueva na marami daw magagaling na accomplishment, sabi ni Bato, ay ikukumpara mo daw kay Paduano na dati daw rebelde na sumisira daw ng bansa. Ngayon, ano ba yung pagmamalaking accomplishment ni Wilkins Villanueva? Yung pagprotekta ba kay Michael Yang? Kumpara kay Bato, yan ay isang malaking accomplishment. Para sa atin, yan po isang malaking kagaguhan. Dahil ang pinaka na ginawa ni Villanueva, kung ano man yung mga record niya, bakit hindi niya inimbestigahan si Michael Yang? Napakaklaro. Hindi inimbestigahan si Michael Yang. Yun ba ang sinasabi ni Bato na napakaganda ng record ni Wilkins Villanueva? Para sa kanya kasi ayaw kumanta. O, di ba? Yun ang problema kay Bato. Ayaw pa kasing kumanta ni Wilkins Villanueva. Kaya para kay Bato, maganda yung performance ni Wilkins Villanueva. Pero hindi may kakaila eh. Ha? Yung pong mall dyan sa Davao, pag-aari ni Michael Yang, nung Charlie Tan, grabe po ang koneksyon. Grabe po ang koneksyon, yung Alan Lim. Kahit itong si Michael Yang, hindi lang sa droga na sangkot. Sangkot sa Pogo. Sangkot sa Parmali. Grabe po ito. Sangkot sa Pogo, sangkot sa Parmali, sangkot sa droga. Di ba? Paano i-deny ni Bato? So ngayon, gumawa na script. May pinatawag kasing pulis ang Quadcom noon, itong si Grijaldo. Sino si Hector Grijaldo? Police colonel po ito na sinasabi ni Royina Garma po, mga kabunyog. Pasensya na kayo sa aking boses ha. Dapat hindi pa ako magla-live pero hindi ko matiis. Sabi ni Royina Garma, totoo yung reward system. Sino ba si Royina Garma? Napaka-close po nito kay Duterte. At sinasabi nga ni Mon Tulfo, syota ni Duterte to. At ito talaga ay inappoint pa ni Duterte sa PAGCOR. Na ito rin ay isa sa mga suspect po na sinasabi pumatay doon sa isang general. General ang pinapatay. Sinasabi po dyan, may kaso siya dyan. Pinapatay niya yung isang opisyal po ng PAGCOR kasi ibubuking ang mga katarantaduhan dyan. Yan po yan. Ngayon, yan po yung kaso ni Garma. Inappoint po siya ni Duterte dyan. Sangkot din po si Garma doon sa pagpatay
sa 3 bilanggo doon sa Davao Penal Colony. Lumabas din po yan sa Quadcom. Grabe po. So si Garma, napakalakas nito kay Duterte. At umamin ito, miyak-iyak pa ito. Nagdrama-drama. Hindi natin alam kung luhang aso yan, o luha ng buhaya, o luha ni Judas, o totoong luha yan na nakonsensya. Pero ang mahalaga doon, kumanta si Garma at sinabi ni Garma na totoo ang reward system at alam niya ng mga pulis ni Duterte. In fact, ang sabi pa nga ni Garma, pinapahanap siya ng tao na Iglesia ni Cristo daw, na pulis daw dapat Iglesia ni Cristo, mamamahala daw sa yung drug war, di ba? 'Yon ang sinasabi ni Garma. O ngayon, sinabi ni Garma, totoo yan, yung reward system na yan. Nabanggit niyo tong Hector Grijaldo na ito, police colonel. So, pinatawag ito ng Senado. Sa Senado to unang inimbestigahan si Grijaldo. Nagkanta to. Una itong si Grijaldo, pumunta dyan ng House, Quadcom. Sa Quadcom po nagtestimonya, pinatawag ng Quadcom. Di nagtestimonya siya doon. Pagkatapos, nagtestimonya din siya sa Senado. Okay? Ngayon, ang ginawa ni Grijaldo, di ko alam kung kinausap ni Bato, gumawa ng script. Sinabi ni Grijaldo doon na siya daw ay pinupwersa na ilaglag daw si Duterte, di ba? Si Bongo, si Bato, doon sa kanyang affidavit. Kumbaga, sinabi ni Grijaldo sa Senado, kasi nandun si Bato, na siya ay pinipressure po ni Dan Fernandez at Benny Abante doon sa House Quadcom Committee, doon sa Quadcom. Nagalit yung mga congressman, kaya pinatawag uli si Grijaldo. Ang problema, sabi kasi ni Dan Fernandez, patunayan mo yung sinabi mo na pinipressure kita. Di naman kita pinipressure eh. So, ganun ang paliwanag ni Dan Fernandez. So, in short, pinapatawag si Grijaldo ng Senate, ng Quadcom, hindi na dumadalo. At nagsakit-sakitan na. Yung technique, alam nyo na. Technique, nagsakit-sakitan na. Pina-check up siya ngayon ng doktor ng House. At sinabi ng doktor, ay hindi, malakas pa to sa kalabaw. Kumaga, hindi naman to yung malala. Pwede yan dumalo. Hindi dumadalo. Pinakontempt po ngayon ng House of Representatives. Kasi pag pinakontempt ka ng House of Representatives, ng Quad Committee, ibig sabihin, aarestuin ka. Pwede kang arestuin. So, pinakulong. So, hanggang ngayon, nakakulong, hindi yan nakakalaya. Kahit Pasko at Bagong Taon. Diyan nagpuputak si Bato na naman. Kasi yung alas nga na si Grijaldo, sumablay po. Kasi gusto niyang, ang ginagawa nila Bato, nila Duterte, gusto nilang sirain yung kredibilidad ng Quadcom. Sinisira nila. At si Grijaldo yung isa sa ginamit. Ang problema, sablay ang script. Bakit po sablay ang script? Ang dami pong nagbubuking dyan sa Quadcom na nabuking na. Di ba, hindi na makakaila ang koneksyon. Yung Mark Taguba, nagsalita na. Yun, nakulong na rin po yun. Siya ang napitpit. Naalala ko nun, di ba, nung hearing ni Gordon nun. Nagkaaway nga si Trillanes at si Gordon nun kasi mukhang si Gordon, protector pa ni Polong Duterte nun O ngayon, lumitaw na talagang si Mark Taguba, nagsasalita. Kay Polong talaga yung shipment ng droga na yon. Na lumusot yung mga droga na yan, hindi naman pinarusahan ni Duterte yung si Paeldon sa custom, tsaka sila Peña, yung mga custom chip, hindi po naparusahan. Kahit bilyong-bilyong halaga ng droga, ang lumalabas mismo sa Bureau of Customs sa panahon ni Duterte. Imagine po billions and billions na droga, halaga ng droga, ang nakakalusot po mismo sa Bureau of Customs. Saan kayo nakakita na ganyan? Ngayon, hindi naman naparusahan si Paeldon. Di ba? Ang liwanag nun
Hindi na parusahan. Pero may nakakapuslit bang droga sa Costo? Meron. Hindi nga alam kung sino eh. Pero si Polong Duterte at kay Mans Carpio talaga yon. Ayon yan sa testimonya nung si Taguba na ngayon ay nakakulong na. O, di ba? Yung testimonya ni Asierto, ni Las Cañas, ni Taguba, ni Royina Garma, yung Padilla, mula sa droga, pogo, pagpatay ng tao, grabe po. Ngayon, yung script ni Bato, magbabagong taon na, imbis na malakas na paputok, parang ano lang eh, ano bang, kwitis, supot pa. Kwitis na supot. Di ba mga kabunyog? O ngayon, kinukumpara ngayon ni Bato, si Paduano, kay Wilkins. Si Wilkins, Villanueva na PIDEA Director. O ako, paano ako kung sa akin yon? Ano ang comparison ko kung akong tatanungin mga kabunyog? Eto, protector ng drug lord tong si Wilkins Villanueva. Kasi inappoint to ni Duterte. So, pinoprotektahan niya si Duterte, pinoprotektahan niya ang drug lord. Ano masasabi mo dyan? O, yan ba may maningning na record? Nagpoprotekta ka ng drug lord? Si Michael Yang? Ang matindi po kasi dito, undeniable ang koneksyon ni Michael Yang kay Duterte. Diyan nahihirapan ng mga Duterte eh. Dahil publicly, talagang siguro nung panahon nila, hindi nila akalain na mabubuking sila ng gayto katindi. So ganun kagarapal si Duterte to the point na drug lord, pogo, parmali, ang pagkakasangkot ni Michael Yang, inappoint niya economic advisor. Hindi naman yung Pilipino, inchik yan. Isipin nyo yan. O, anong ginawa ni Michael Yang? Sangkot sa transaksyon ng droga, pogo, at parmali. Yung parmali, yun naman yung sa kumpanya na kumubra po ng bilyong-bilyong 10 billion may get na pondo nung panahon ng COVID. Kinuha nila ang kontrata sa DOH, sa DBMPS. Kasabwat naman po yung tao ni Bongo na si Christopher Lloyd Lau na ngayon ay, alam ko, nakakulong yan eh. Si Christopher Lloyd Lau, tao naman ni Bongo. Lahat tao ni Bongo. Yung Muking, tao ni Bongo. Si Muking naman, sa droga naman, yung reward money naman. Si Christopher Lloyd Lau naman, sa parmali naman, tinitira naman yung pondo ng DOH, ng DBMPS, yung sa COVID fund. Habang yung mga tao naghihirap, nagkakagutom sa COVID na yan, sa ginawang palpak na lockdown ni Duterte, ninanakaw pala ang pera sa pamamagitan ng mga kontrata ng parmali na puro katarantaduhan. Di ba? O, tao ni Bongo yan. Ito namang Muking, sa reward system, tao din ni Bongo. Yung Pogo naman, si Roque naman ang operator. Kanya-kanya silang assignment na sa kagaguhan eh. Si Roque naman ang parang go-to guy nila sa Pogo. O, paano may style ni Roque? Di kilala naman tong si Cassandra Ong, si Alice Go. O, si Roque naman. Pagdating naman sa pulis-pulis tukang-tukang, si Bato naman. O di, Bato, Bongo, Roque. O, ang suwari-wariwap naman na tagapagkalat ng kasinungalingan at taga-interpret na mga katarantaduhan ni Duterte, si Panelo naman yan. O, yan po yan ang sistema nila eh. Pag naman mga legal-legal, si Kalida naman yan, si Kalida. O, sarado ABS-CBN. O, pagka naman papakulong yung mga kritiko, papasarado yung Rappler, ipakulong si De Lima. Ano naman yan? Si Aguirre naman yan. O, ito naman, itong Aguirre, pastillas scam naman to. May kinalaman to naman to sa China. Pagpasok ng mga illegal. Si Aguirre yan, na DOJ secretary. Di ba? Pastillas scam, tsaka yung pagdidiin kay De Lima. O, di ba? Ganun yan. Kanya-kanyang assignment ng katarantaduhan at kagaguhan po. So, nakikita nyo na. Paano sasabihin ikukumpara ngayon ni Bato, si Villanueva kay Paduano? At least si Paduano, kung nagrebelde man ang tao, kaya nagrebelde, meron siyang prinsipyong pinaglalaban.
At kung armado yung naisip niya, illegal yon, labag yun sa batas, pero ang prinsipyo nun ay pakikipaglaban sa tingin nilang kabulukan ng sistema o rebelde na nagbalik sa gobyerno. Eto namang si Wilkins Villanueva, taong gobyerno, na protector ng drug lord, protector ni Duterte na killer. O sino ngayon mas matino? Di ba mga kabunyog? Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Regularong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakais. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan, ang liwanag nun? Saan kayo? Sa rebelde na ngayon ay nasa gobyerno at nag-iimbestiga ng mga kalokohan, o itong si Wilkins Villanueva, sila ba to na mga taong gobyerno pero gumagawa ng kabulukan kaya dumadami nagre-rebelde? O di ba? Yun ang ano nun eh. O di ba June Gases, o kabunyog June Gases, no? Pasensya na kayo, talagang pinipilit kong magsalita no? O, saan kayo mga kabunyog, mga kababayan? O, Leo Donago, o kumbaga sa chess, blunder move ni Mang Kanor ang pag-appoint kay Michael Yang bilang economic advisor niya. Lumalabas ang kanilang baho sa Quadcom hearing. Tama ka dyan. Blunder talaga yan. Kasi nga, di ba Leo Donago, tama ka. Hindi nila akalain na mabubuking sila ng ganito katindi. Hindi nila yan akalain. Dahil nung panahong si Duterte ang nasa Malacanang, tingin nila, hawak nila ang mundo. Sila ang hari ng Pilipinas. Si Duterte ang may-ari ng solar system, sabi nga ng mga Dutards. Si Kibuloy ang kanyang spiritual advisor. Habang nang-re-rape si Kibuloy ng mga bata, o di ba? Si Duterte siging utos ng pagpatay at may reward money. Siging nakaw nila Bongo diyan sa COVID. Ang daming katarantaduhan, kanya-kanyang kagaguhan, di ba? Si Roque naman siging pogo naman si Roque. Si Aguirre naman, sige naman kaso sa mga kritiko. Kasabwat yung mga bilanggo. Kanya-kanya sila ng katarantaduhan eh. Mga Department of Katarantaduhan. Department of Pakulong. Itong si Aguirre. Di ba? Sekretary ng Kasinungalingan. Si Roque, Secretary of Pogo. Totoo naman kaya nga nagtatago si Roque. Secretary of Sabwat sa China. Si Cayetano. Tsaka si Roque na rin. Si Bato, Secretary of Tokhang. Ano siya? PNP Tokhang Chief. Si Bongo naman, alalay ng lahat ng kagaguhan. Bongo. Kasi lahat ng kagaguhan alam ni Bongo eh. Di ba? Ngayon sasabihin mo ba to? Gagawa ka ng script tungkol kay Villanueva? Paano ka gagawa ng script? Kahit sang issue kayo naman talagang piste. Yung paghuhuda sa China, dinabukin yung sinabi ng China. May kasunduan nga kami dyan sa ganyan. Si Duterte mismo, umamin. Yung Pogo, nabuking din. Si Roque ang kausap pala. Anong ano yan? Ngayon, may matatapang na congressman na lumabang kay Duterte. Sabi nga ni Acop akala nila walang babangga. Sabi ni Romeo Acop. Sabi nila, trabaho nila yan. Binangga nila talaga. Sa ngalan po ng katotohanan at katarungan, itong Quadcom. Kaya sa totoo lang, magpasalamat na rin tayo dito. At hindi naman sila bias Makikita nyo naman, nagtatanong sila kung ano man ang politika sa likod niyan. Para sa akin, kung may politika yan, so be it. Ang mahalaga dito, lumitaw ang katotohanan. At may bumangga kay Duterte. Di ba? Kahit yung confidential fund ni Sara Duterte. Sino ba gumawa ng mga katarantaduang resibo? Di ba sila? Sila gumawa ng mga katarantaduang resibo Kaya makikita nyo sa lahat ng yan, kahit anong iyak-iyak ni Bato dyan, wala na. Laging mabubuking ang script.
O ngayon, anong pinalalabas ni Panelo? Pag daw nakulong si Sara Duterte o na-impeach, si Robin Padilla daw ang tatakbong presidente. Mahabaging naman, langit, Sus Mariosep. Si Robin Padilla. O yan. Ganyan po katarantado. Kumbaga, bastusan na ito. Si Robin Padilla daw ang ilalaban. At aprobado daw yung kay Tandang Kanor Duterte. Sipin nyo yan. Anong mangyayari sa bansa natin? Bakit si Robin Padilla? Si Robin Padilla yung kaya nilang gawing aso Alam nyo naman si Robin Padilla, aso yan. Pag sinabi ni Duterte, jump, jump yan. Ganun yan Ganyan ang magiging role niyan. Ngayon, nakikita ng tao yan. Ayaw nang bumalik ng mga tao sa mga Duterte. Kasi talagang, mula kay Polong, sa drug lord, yung asawa ni Sara, sangkot sa droga, sinasabi nila ng mga testigo, drug lord yan. Sige, sinong gabinete, sinong nasa circle ni Duterte ang walang sangkot na katarantaduhan o anomalya? Roque, Panelo, Calida, Aguirre, Bato, Bongo, sige nga, sino ba ang hindi sangkot? Lahat di ba? Jeline Escantilla, yung isa naman nagpayaman sa bilang head ng Bilibid at pinapapatay pa si Kaper Silapin. Si Bantag, tama ka dyan. Si Bantag, Duterte din yun Di ba? Makikita nyo, tama ka dyan, Jeline Escantilla. Ngayon, nagtatago. Si Roque, nagtatago. Sige nga. Tapos sabihin inaabuso. Walang pang-aabuso ang Quadcom. Hindi lang sanay ang mga Duterte na may bumangga na sa kanila. Raul Arana, Go Bunyog, salamat po Stanley James, may kanya-kanya pala silang assignment, boss. Oo nga Department of Pakulong, Department of Pogo, Department of China, Department of Tokhang. Ano ba mga department nila? Si Panelo naman, Department of yung pag-interpret ni Panelo ng mga katarantado ni Duterte na sinasabi, pinapaliwanag naman ni Panelo. Iba naman yung sinasabi. Kumbaga, translator si Panelo. Translator ng kagaguhan. Pagka nabubuking si Duterte, iba naman yun. Di ba? Ganyan naman si Panelo. Kumbaga, chiwari-wari-wap naman siya, Matindi. Kumbaga, propagandista. Pagka naman red tagging, sino naman? Di sila Badoy naman yan. Sila Eric Celis, sila Kibuloy naman yan. Di ba? Red tagging naman. Lahat naman ng mga kritiko, red tag, red tag. Habang ninanakaw pala ang mga confidential fund, NTF, LCAC, EBAC na yan. Puro katarantaduan ngayon, ano nangyari kay Badoy? Tsaka kay Celis? Natalo sa kaso. Pinagbabayad ng korte, 2 million. Si Kalbong Celis, tsaka itong si Badoy na sinasabi na stroke. Ngayon, may piso-piso para kay Badoy yata. Ako naman, pagdating sa sakit ng tao, hindi ko hinihiling na magkasakit ang tao o mamatay. Hindi naman tayo ganun. Ayaw natin bumabaan ng level. Issue-based lang tayo. So sana gumaling ka sa stroke mo, Badoy. 'Di ba? Pero dapat pagsisihan mo ang mga kasalanan mo sa bayan. Harapin mo ang pananagutan mo, yung pagre-red tag mo, yung pagpe-fake news mo. Propagandista siya ni Kibuloy, ni Duterte. Yang stroke mo na yan, sana gumaling ka. Di ba? Hindi naman tayo nag-aangad ng masama sa kapwa Issue lang tayo. Gano'n naman tayo. May Diyos naman Pero harapin nila ang issue nila, ang kaso nila. Bakit na-stroke yan? Pwedeng na na yan. Na pressure na, di ba? Alam nyo, talagang ang kasamaan may kabayaran yan Lahat po ng bagay na kasinungalingan, kasamaan, natatapos yan. At tignan nyo lahat. Lahat ng mga lagad ni Duterte ngayon. Yan, pwedeng kasuhan na rin yan si Aguirre. Si Roque, nagtatago. Sige, sabihin nyo. Si Bato, hindi na nila, napapraning na sila Bato sa ICC Kasi ang matindi dyan, hindi alam
kung kailan papasok ang ICC. Nakakapraning po yun. Pero definitely, alam nila na anytime, nandiyan ang arrest warrant ng ICC. Talagang mapapraning ka. Kasi hindi mo alam eh. Para bang anino na nasa dilim. Na anytime, pwede kang ano yun dyan, dakpin na lang dyan, o kunin ka, o pusasan ka. Hindi nagbibigay ng clue ang Marcos administration tungkol sa galaw ng ICC. Di ba? Yun eh. Hindi nila alam. Kaya napapraning sila. Si Sara Duterte naman, nakaambang impeachment. Hindi lang impeachment, plunder case pa. Plunder, Anong yung mga Duterte? Wala na. Mga Dutards na lang po ang makakapalang muka, matatapang ang muka. Ano pang puwersa nila? Wala na. Kaya tong si Bato, mga ano na lang yan sila, Grijaldo na yan. Mga script na yan, na hindi naman pumutok. Quitis na nga lang, supot pa. Nagdadrama-drama si Grijaldo, ayaw umatin sa Quadcom. Ngayon, nakikiusap, i-hospital arrest na lang siya. Kaso ayaw ng mga congressman kasi nabuking, sakit-sakitan pala, malakas pa sa kalabaw, pagkatarantaduan, sakit-sakitan. Parang yung staff ni Sara Duterte, yung Zulaika Lopez. Nung gumagawa kayo ng peking resibo, ninanakaw nyo yung confidential fund na pera ng bayan, ang lalakas nyo pa sa 7 demonyo. Nung nagkakabuki nga, naka-wheelchair na hospital na. Ano na yan eh, alam na ng tao yan eh. Di ba? Ano po ito? Si Kibuloy, tignan nyo. May ano yan siya ang may-ari ng universe, siya daw ang anak ng Diyos. Sumakit lang ang ngipin eh. Di ba? Yun ang ano ni Kibuloy. Sumakit lang ang ngipin. Kaya nagpa-hospital dyan. Walang yatong anak ng demonyo na ito. Kala ko ba makapangyarihan ka? Sumakit lang ipin mo, nagpa-hospital, ano ka na. Samantalang nung nagtatago siya Samantalang nung nang-re-rape ka ng mga batang babae. Ewan ko dito. Ayoko magsabi ng bad word no? Nang-re-rape ka ng mga batang babae malibog pa sa 7 demonyong si Kibuloy, di ba? Alam nyo, ganyan So, anyway, kaya nga kung ikukumpara mo lang back to topic tayo, si Wilkins Villanueva at kay Paduano, dito na ako kay Paduano. Dahil ito, nag-rebel dito kasi meron tong pinangawakang prinsipyo. At mula sa pagiging rebelde, bumalik siya sa gobyerno at naging congressman siya, binoto siya ng tao sa isang prosesong demokratiko. Binoto ng tao yan. Ano yan? Ilonggo yan, di ba? Binoto yan ng mga taga kanila. Binoto ng tao. Ngayon, nag-iimbestiga sa Quadcom. Tapos, ikukumpara kay Wilkins Villanueva na maganda daw ang record, sabi ni Bato. Anong record? Pinrotektahan si Michael Yang. Yan ang hindi makakaila. Ang tanong, nasa na ba yung Michael Yang na yan, di ba? Yan po talaga, tama, blunder ni Duterte yang si Michael Yang. Di ba, Sir Jun Gases, sana gumaling ka bunyog ka. Sana gumaling ka kung talagang na-stroke ka, sabi ni pero stroke nyo na lang yan. Paawa effect, pathetic, sabi ni Jun Gases. Ako naman, sa stroke ni Badoy, tao pa rin yan Tayo kasi makatao. Issue lang tayo. Din-stroke siya. May pamilya naman yan di ba? May anak ba yan? May nanay yan? Di gumaling ka. Pero hindi ibig sabihin, lulusot ka na sa mga katarantaduhan mo. Lorraine Badoy. Hindi ibig sabihin hindi ka na babatikusin. Pero yung stroke niya, di sana gumaling siya. Ayaw naman natin ang tao kasi may Diyos di ba? Bahala ang Diyos. Ang sa atin, yung sa issue, yung katarungan. Hindi tayo bababa sa ganun level. Hindi naman tayo natutuwa na may mga taong nagkakasakit di ba? Kaya lang, yung ginagawa nila, yun ang binabatikos natin. Kaya siya sabing, piso, para kay may stroke ka na red tagger ka pa, di ba? Walang hiya ka. Dapat nga, yan yung bagay na nagmumulat sa kanila. Parang nakokonsensya dapat sila na, mali yung ginawa ko. Baka ito na yung call sa akin ng Panginoon na mali pa lang ginawa ko. Kumbaga, ano bang tawag doon?
parang awakening na ano ka, kinalabit ka ng Diyos. Parang gano'n, di ba, na-stroke ako. Puro kawalang yan kasi ang ginawa ko, nagre-red tag ako. O ngayon, bayad ka ngayon ng 2 million kay Atom Araulio, kay ni Calvo. Mahilig kayo sa mga maisog rally. Meron pa, hindi nyo binabayaran pala yung mga tao dyan. Di ba yan ang mga dyan na may bayaran? May mga umaangal na hindi nabayaran. Ginagamit nyo pang mahihirap para sa propaganda nyo. Napakawalang niya. At ano ito propagandista ni Kibuloy ito. O di dapat, di ba si Loren Badoy, magdasal ka kay Kibuloy. Baka mapagaling ka ni Kibuloy. Total, yan ang ano nyo Di ba? Nandiyan kayo sa SMNI. Dapat, naniniwala kang son of God si Kibuloy Nagpaano ka sana doon. Nagdasal ka kay Kibuloy. Ha? Mga kabunyog. O Raul Silada. O baka nga yung stroke niya. O. Nangingi ng piso-piso para pambayad. Naubutuloy ako, no? Pwede pambayad niya kay Atom Arroyo yun, di ba? So, Joseph Baile Molina, Idol Kulex, lahat sila may kanya-kanyang departamento, tulad ng sinabi mo na si Kibuloy naman, Department of Kiskis. Ewan ko, ganyan ka-demonyo yung mga yan di ba? Ako, ang word ko dyan, kademonyohan. Di ba? Ano pa bang ibang tatawag natin dyan, di ba? Sir Jimmy De Vera, nanonood. Advance Merry Christmas mga kabunyog and Happy New Year. Dumadami na naman ng mga paayuda ng mga politiko. Tandaan natin Merry Christmas, pero tanggapin natin ang paayuda ng mga politiko, pero lagi nating gamitin ang konsensya, di ba? Kung nakita nyo yung paayuda nila para utu-utuin na naman tayo, tanggapin nyo ang ayuda kasi pera ng bayan yan. Pero wag tayo nagpapauto. Marami dyan mga magnanakaw. Marami dyan mga magnanakaw. So tanggapin lang ang ayuda. Pera natin yan pera ng bayan yan. Pero iboto natin yung tama. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo ngayong Pasko, kahit si Herodes gustong mag-ayuda, di ba? Pero sa kasamaan, di ba? So, wag tayo agad nagpapauto sa ayuda. Bagamat tanggapin natin yan kasi sayang din yan di ba? Tanggapin natin yung ayuda na yan. Bigas yan, dilata yan, sige. Pero wag tayo nagpapauto sa mga politiko. Usually mga magnanakaw yan mga kabunyog. Di ba mga kababayan ko? Lagi natin gagamitin yung konsensya, yung kabutihan. Wag tayo nagpapauto. No, Merry Christmas, Happy New Year mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang panawagan ng bunyog sa atin, di ba? Doon tayo lagi titindig sa tama. Doon tayo lagi titindig sa tama. Joshua Alamano, kabunyog, show your evidence. Ano bang evidence sinasabi mo? Hindi Marites, Visayas, Mindanao. Pati INC kay Sara Duterte, kabunyog. Anong evidence? Ako, ebidensya ko, si Joshua Alamano, yung peking resibo ni Sara Duterte. Si Mary Grace Piatos. Nahanap mo na ba? Joshua Alamano, nahanap mo na ba si Mary Grace Piatos? Talaga tong mga dutads na to. Naghanap pa kayo ng ebidensya Ginastos na nga ng 11 days Hindi pa ba ebidensya yun? Peking resibo, hindi pa ba ebidensya yun? Naman, di ba? Grabe talaga kayo, no? Mga dutards. Remy Lagman, good evening po. Sir Kulek, salamat. Elmer Mema Bersabe, magandang gabi, bukal. Bakit tinawag akong bukal? Ako po'y lumalabang board member, provincial board member sa Bulacan. Diyan po sa City of San Jose del Monte. Kasi ang San Jose del Monte, meron na po siyang 2 board member sa probinsya. Mag-e-elect po ang mga taga City of San Jose del Monte ng 2 board member o bukal. So lumalaban po akong bukal dyan sa City of San Jose del Monte. Suportahan niyo po tulungan po ninyo si Kulex. Walang pera si Kulex pero may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan. So kailangan natin ng mga barangay coordinator sa Bunyog Party List number 87 at ako
sa San Jose del Monte, mga barangay coordinators, kailangan natin yan. Mga volunteer, walang bayad, pero may pagmamahal sa bayan. Di ba? O, pwede rin kayo mag-donate sa campaign fund ni Kulex. Kung gusto niyo mag-donate, kahit magkano. Kung wala naman, okay lang. Ano yan? Ipagdasal nyo ang ating laban ng Bunyog, tsaka ni Kulex Soliman. Ano? Ipagdasal nyo, mahalaga po ang pagdadasal no? Marami tayong pwedeng magawa para sa bayan. Di ba mga kabunyog? Yan. So, Joseph Palileo, magandang gabi, Sir Kulex. Maraming salamat, Bito Bibi, no? Junjun Lausa, Bunyog, ang tamang botohan, mga kabayan. Salamat, Junjun Lausa. Taga saan ka ba, no? Daxi Ortega, hindi yan ginastos ng 11 days kundi binulsa. Kaya nga, tama ka. Ninakaw on the spot. Tama ka naman dyan, ano, Daxi Ortega. Ninakaw naman yan hindi naman talaga ginastos yan ni Sara Duterte. Di ba? Pakananan nilang nila yan. Yung mga resibo nila. Pero ang totoo, yung confidential fund na yan, 125 million, 600 million, diretso sa bulsa ni Sarang Masiba. Di ba? Yun ang totoo dyan. Kaya nga sila nag-imbento ng peking resibo. Di ba? Oh. Nancy N. Ong, good evening. Maraming salamat, no? So hanggang dito na lang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, kahit minamalat, napapoos, ay nag-vlog pa rin. Lagi tayo sa magpapasko na. Ang Pasko ay pag-asa. Ang Pasko ay katotohanan. Ang Pasko ay pagsilang ng ating tagapagligtas. Ang liwanag, di ba? Ang buhay, ang katotohanan, ang ating Panginoong Jesucristo, no? Para sa mga Kristiyano, yan po ang esensya ng Pasko, katotohanan, pag-asa, at hindi tayo nagpapaloko sa kasinungalingan, hindi tayo nagpapasakop sa kadiliman, sapagkat hindi tayo natatakot sapagkat tayo ay nasa katotohanan at liwanag, no? At ang Pasko ay pag-asa na tayo, iniisip natin, sa bandang huli, mga kabunyog, mga kababayan, nananaig ang katotohanan, nananaig ang kabutihan, kaya hindi dapat tayo natatakot. Hindi tayo natatakot. Kagaya ng bunyog, lumalakas ang ating samahan, ang ating partido, sapagkat ang mga tao ay tumitindig sa katotohanan at sa tama. Hindi tayo natatakot. Wala man tayong makinarya ng mga trapo, wala man tayong milyong-milyong pondo, gaya ng mga politikong magnanakaw. Pero meron tayong mga tao na nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa katotohanan. Yan po ang bunyog. At sama-sama tayo dyan, lumalakas tayo. Matatalo natin ang kasamaan kung ang mga mabubuting tao ay magsasalita at kikilos. No? So yan ang mensahe ng Kapaskuhan sa atin, mga kabunyog. No? May pag-asa, may buhay, may katotohanan, may liwanag. No? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Merry Merry Christmas and a Happy Happy New Year. Makabayang bagong taon. Ano? Merry more blessing to come, Kakulex, sabi ni Elena Libra. No? Jason Santillan, good evening, sir. From Bantayan Island, mabuhay ka. Wow, may mga kabunyog tayo sa Bantayan Island, dyan sa Santa Fe, di ba? Jason Santillan. Gertrudes Pereira, Merry Christmas sa inyo, kabunyog. Salamat, ha. Jenny Lugray, ang landing ni Sara, Taksil. Ay Taksil talaga yan si Sara, no? So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, Sir Jimmy De Vera, Merry Christmas. Roda Saavedra ng May Kawayan, Sir Luisito Calixto, Sir Jose Ahero ng Texas, si Ma'am Roseland po ng Guam, June Gases ng Guam, maraming salamat. Mga Sir Jun Labandero ng Mindoro, Joy Mijares ng Mindoro, Merry Christmas. Tuloy ang laban. Ma'am Ina de la Cruz ng Japan at sa mga kabunyog natin sa Israel, sa United States, sa Canada, no? Australia, Middle East, Hong Kong. Okay. Sariusor, Merry Christmas mga kabunyog. Iben Solieta Otto, mabuhay kayo kabunyog. Salamat po kabunyog Iban Soliesa Otto, no? Aloy Repol, tama ka idol, salamat. Tuloy ang laban. Bunyog!
May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.